Sa pinakadulo ng sitio Kanluran kung saan nagtatapos ang sementadong kalsada at nagsisimula ang masukal na kagubatan ng mga lumang puno ng balete at kawayan, nakatira ang mag-ama na Danilo at Maymay. Malayo ang kanilang kubo sa sentro ng baryo, kaya't ang tanging naririnig sa tuwing darating ang gabi ay ang ihip ng malamig na hangin at ang huni ng mga kuliglig. Si Maymay ay 7 taong gulang, isang batang napakabibo, walang humpay kung magsalita, at may likas na bait na walang pinipiling kapwa. Sa kabila ng kawalan ng mga kalaro sa liblib na lugar na yon, palaging puno ng tawa ang kanilang maliit na tahanan dahil sa kanyang makukulit na gawi. Isang hapon, habang papataksil na lumulubog ang araw at nag-aagaw ang dilim at liwanag, nag-aayos si Danilo ng kanyang mga bitag para sa pagsuyod sa gubat. Alam niyang sa tuwing darating ang gabi ay naglalabasan ng mga mababangis na hayop. Ngunit may iba pa siyang nararamdaman na hindi maipaliwanag ng simpleng takot sa gubat. Maymay, pumasok ka na nga sa loob ng bahay. Magagabi na at kailangan ko nang puntahan ang mga bitag sa kabilang bundok. Kailangan mo na po ba talagang umalis, Tay? Pwede po bang sumama na lang ako sa isa kupat? Pangako po, hindi ako magpapasaway. Tutulungan po kitang hawakan ng ilawan, tsaka hanapin natin yung mga kuneho. Hindi pwede. Maymay, madilim at piligrosong maglakad sa gubat kapag ganitong oras. Dito ka na lang sa loob. Tandaan mo ang lagi kong sinasabi sa iyo. Isara mo ang trangka ng pinto at huwag na huwag kang magbukas kahit kanino. Kahit po ba tatay kay Aling Nena na nagbibinta ng gulay sa ibaba? O kaya kay Kapitan Lito kapag pumunta rito para makipagkwentuhan sa'yo? Kahit kanino. Lalo na kapag hindi mo kilala ang boses ng tumatawag. Baka may mga masamang elemento o taong nag-aabang sa dilim. Tiyakin mong nakatali ang pinto mula sa loob. Apo Tay, babantayan ko po ang bahay natin. Magbibilang ako mula 1 hanggang 1,000 para hindi ako maborda ba naghihintay po sa'yo, Tay. Ngumiti lang ng bahagya si Danilo, pinalipas ang lambing ng anak at saka mabilis na naglakad patungo sa masukal na bahagi ng kagubatan. Naiwang mag-isa si Maymay sa loob ng kubo. Isinarado niya ang pinto at inilagay ang gawa sa baging na tarangka, katulad ng bilin ng kanyang ama. Ngunit habang lumalalim ang gabi, ang katahimikan ng paligid ay unti-unting pinalitan ng kakaibang kaba. Sa gitna ng kanyang paglalaro ng manikang gawa sa dahon ng saging, nakarinig si Maymay ng 3 mararahan na katok. Hindi ito nanggagaling sa pinto, kundi sa mismong pader na kawayan, sa gilid ng bintana. Magandang gabi, magandang bata. Malamig ba sa loob ng iyong kubo? May dala akong matamis para sa'yo. Sino po yan? Si tatay na po ba yan? Bakit dyan ka po kumakatok sa pader at hindi po sa pinto? Hindi ako ang tatay mo, Apo. Ako si Lola Nena. Nakatira ako sa kabilang paitaas ng kabundukan. Nakita kita kaninang hapon habang naglalaro ka sa hagdanan. Napakagaling mo naman mag-alaga ng iyong manika. Napakagandang bata mo pa. Talaga po? Nakita niyo po ako, Lola Nena? Ang sabi po ng tatay ko, huwag daw po ako makikipag-usap o magbukas ng pinto sa hindi ko kakilala kasi gabi na po at madaling po sa labas. Napakabait naman at napakamasunurin mo namang bata ka. Tama ang tatay mo. Huwag mong bubuksan ng pintuan. Napakaraming masasamang tao sa paligid. Kaya nga dito lang ako sa labas ng iyong bintana. Tumingin ka sa siwang ng kawayan. Maipapasok akong masarap na kalamay para sa'yo. May kalamay po kayo? Wow, ang bait mo naman po, Lola Nena. Pero paano po yan? Baka magalit ang tatay ko kapag kumain ako ng pagkain mula sa kabilang bundok. Hindi magagalit ang tatay mo kung hindi mo sasabihin sa kanya, Apo. Isang maliit na lihim lamang ito sa pagitan nating dalawa. Iabot mo ang iyong maliit na kamay sa siwang ng bintana para makuha mo ang matamis na ito. Dahil sa likas na kabaitan at pagiging magiliw ng bata, inabot nga ni Maymay ang kanyang kamay sa siwang ng bintanang kawayan. Mula sa labas, pumasok ang isang dahon ng saging na may nakabalot na itim at malapot na kalamay. Kasabay nito ang paglitaw ng isang kulubot, mahaba at tuyot na kamay na may mahabang may itim na kuko. Naalala ni Maymay ang mga bili ng kanyang ama, ngunit ang matamis na amoy ng pagkain at ang malambing na boses ng matanda ay mabilis na nag-alis ng kanyang pag-aalinlangan. Naku, Lola Nena, bakit po ang haba-haba ng mga kuko nyo? Hindi po ba kayo pinapagalitan ng nanay nyo kapag hindi kayo nagugupit ng kuko? Si tatay po, ginugupitan po ako na linggo-linggo. Kailangan ko ng mahabang kuko, Apo. Ginagamit ko kasi ito
para mabilis na mahiwalay ang balat sa balahibo at hiwain ng malalambot na karin ng mga prutas sa gubat. Masarap ba ang kalamay na ibinigay ko sa'yo? Apo, ang sarap-sarap po. Matamis siya na parang may lasang latik. Pero medyo maalat-alatin na hindi ko maintindihan. Ano pong sakap nito, Lola? Gawa yan sa mga espesyal na sanggap na nakukuha ko lang kapag madidilim ang gabi. Para lang yan sa mga batang bibo, mabait at masunurin na kagaya mo. Nasaan na pala ang tatay mo? Bakit hinayaan ka niya mag-isa rito? Nangangaso po si tatay sa kabilang bundok. Babalik din po yun bago mag-umaga. Kapag nakahuli na siya ng usao ng bapera mo, kapag na magluto po si tatay ng sabaw, bibigyan din po kita, Lola Nena. Napakagaling mong bata. Huwag mong sasabihin sa tatay mo na pumunta ako rito. Baka matakot siya sa akin dahil matanda na ako at kulubot ang mukha ko. Baka isipin niya na masama akong tao. Sige po, Lola Nena, hindi ko po sasabihin kay tatay. Pero babalik ka po ba bukas? Magkwentuhan po ulit tayo kasi wala po akong kalaro dito kapag wala po ang tatay ko. Babalik ako, Apo. Babalik ako kapag wala ulit ang tatay mo. Magdadala ako ng mas maraming pagkain para sa'yo. Hanggang sa maging napakataba at napakalusog mo na. Pagkasabi noon, narinig ni Maymay ang mabilis na kaluskos sa mga dahon at ang tila paggapang ng isang malaking nilalang pataas sa mga punong kahoy palayo sa kanilang kubo. Ligtas naman na nakakain si Maymay ng kalamay. Walang kamalay-malay na ang matandang kausap ay hindi isang simpleng kapitbahay, kundi isang nagmamanman na aswang na naghahanap ng pagkakataon. Nang sumunod na umaga, maliwanag na ang sikat ng araw sa paligid ng kubo. Nakaupo si Danilo sa mesa at naghahasa ng kanyang malaking itak habang si Maymay ay nagtatalon-talon sa sahig at kumakanta-kanta ng mga gawa-gawa niyang awitin. Ang kalamay na matamis galing sa kabilang bundok. Masarap kainin kapag madilim ang gabi. Maymay, anong kanta yung kinakanta mo? At sinong nagturo sa iyo ng tungkol sa kalamay mula sa bundok? Wala po, tay. Kanta lang po namin ito ni Bituin habang naglalaro po kami kagabi. Ang bituin na tinutukoy ni Maymay ay ang kanyang laroang manika. Tumingin ka sa akin, Maymay. Tandaan mo ang sinasabi ko sa iyo kahapon. May pumunta ba rito sa bahay habang wala ako at nasa gubat? Kasi po, tay, sinabi niya po na huwag ko daw pong sasabihin sa'yo kasi baka matakot ka daw po sa kanya. Kasi po, matanda na siya at kulubot ang mukha. Pero napakabait naman po niya, tatay. Sino ang pumunta rito? Anong pangalan? At anong binigay niya sa'yo? Si Lola Nena po, nakatira daw po siya sa paitaas na bundok. Binigyan niya po ako ng matamis na kalamay sa bintana pero hindi ko naman po binuksan yung pintuan natin. Sumunod po ako sa bilin mo, tatay. Walang matandang nagngangalang Nena sa paitaas ng bundok, Maymay. Ang tanging matanda sa baryong ito ay si Aling Rosa na nakahiga na sa higaan dahil sa lumpo. Sinabihan na kita, huwag kang makikipag-usap sa kahit kanino. Pero tatay, mabait naman po si Lola Nena. Nakapagkwentuhan pa nga po siya sa akin at sabi niya, babalik daw po siya para bigyan ako ng marami pang matamis. Hindi naman po siya mukhang masama. Ang haba-haba lang po ng mga kuko niya. Makinig ka sa akin ng mabuti, Maymay. Ang sinasabi mong Lola Nena ay hindi tao. Nagpapanggap lang siyang mabait para makuha ang tiwala mo. Huwag mo na siyang kakausapin ulit. Kapag narinig mo ang boses niya sa bintana, sa dingding, pumikit ka, magdasal ka, at huwag kang mag-iingay. May masamang hinala ako sa matandang iyon. Nalalapit na ang bilog na buwan at hindi ligtas ang baryo natin. Apo, tay, hindi na po ako makikipag-usap sa kanya. Huwag ka na pong magalit sa akin, tay. Baka sa mukha ni Danilo ang labis na pag-aalala at takot para sa kaligtasan ng kanyang anak. Subalit hindi pa man nakakalipas ang ilang oras mula sa kanilang pag-uusap. Isang malaking kaguluhan ang sumiklab sa gitna ng baryo. Nagtatakbuhan ng mga tao patungo sa malawak na pastulan kung saan matatagpuan ang mga alagang hayop ng mga mamamayan. Pumunta roon si Danilo, bitbit ang kanyang itak at nakasunod sa kanyang likuran si Maymay na nagtataka at natatakot dahil sa sigawan ng mga tao. Sa gitna ng pastulan, nakahandusay ang 5 malalaking kalabaw. Walang buhay ang mga ito. Nakalabas ang mga lamang loob at ang lupang damuhan ay natatakpan ng malapot at maitim na dugo. Napakalakas ng amoy ng nabubulok na karne sa buong paligid. Diyos ko po, anong uri ng kababalaghang ito?
5 kalabaw ang sabay-sabay na pinatay sa loob lamang ng isang gabi. Tinina ng albularyo ang mga sugat, pero walang bakas ng taga ng itak o tama ng barel. Nilaplap at kinain ng mga bituka at puso, habang buhay pa ang mga hayop. Hindi gawa ng karaniwang hayop ito. Kagabi, bago magmadaling araw, nakita ko sa may gilid ng ilog ang isang matandang babae na gumagapang ng napakabilis sa mga sanga ng mga puno. May bitbit pa nga siyang supot na nagtutulo ang dugo. Kuba ba ang matanda? At mahahaba ba ang mga kuko sa kamay? Oo, Danilo. Yun nga, walang ibang matandang babae na nakatira sa gubat na yon. Isang aswang ang matandang yun. Siya ang pumapatay sa ating mga alagang hayop. Hindi po masama si Lola Nena. Kilala ko po siya. Binigyan niyo po ako ng kalamay kagabi. Baka po, nagpapakain lang din siya ng mga alaga niya. Kaya po siya nasa gubat. Ano Maymay, nakipag-usap ka sa matandang iyon? Danilo, hinahanap ng halimaw na iyon ang mga bata sa ating baryo. Pumatay muna siya ng mga kalabaw para magpalakas bago umatake sa mga tao. Huwag ninyong idamay ang anak ko. Nakausap man niya ang matanda, sisiguraduhin kong hindi na iyon mauulit. Maging maingat ang lahat sa inyong mga tahanan. Mga kababayan, kumuha kayo ng mga sulo at itak. Sugod sa paitaas ng bundok. Hanapin natin ang kubo ng matandang iyon at sunugin bago pa may masamang mangyari sa ating mga pamilya. Tumigil ang kaluskos sa bubong. Nag-aalboruto sa galit at takot ang buong baryo. Nagtatatakbo ang mga kalalakihan, bitbit ang mga patalim, sulo at mga kahoy, patungo sa masukal na kabundukan upang hanapin ang matandang itinuturo ng lahat. Binuksan at ginalugad ang bawat sulok ng gubat, bawat kuweba at bawat punong balete hanggang sa lumubog ang araw. Ngunit sa kabila ng maghapong paghahanap, walang natagpo ang matandang babae. Tila ba naglaho ito na parang bula sa gitna ng kasukalan. Dahil sa pagod at kawalan ng pag-asa, nagpa siyang bumalik sa kanilang bahay ang mga mamamayan upang magbarikada. Sa kubo ni na Danilo, ginawa ng ama ang lahat ng pag-iingat. Naglagay siya ng mga krus na gawa sa kahoy. Nagbudbud ng asin at bawang sa bawat bintana at pintuan at itinaling ng makapal na lubid ang lagusan ng bahay. Si Maymay naman ay nakaupo sa sulok, tahimik at natatakot sa kakaibang seryoso. Nakapaligiran ng gabi na yon. Tatay, bakit mo po nilalagyan ng maraming bawang ang mga bintana natin? Ang baho-baho po tuloy ng amoy. Sumasakit po ang ilong ko. Para ito sa kaligtasan natin, Maymay. Ngayong gabi, hindi ako alis sa tabi mo. Mananatili ako rito na hawak ang aking itak. Kahit anong marinig mo sa labas, huwag kang magpapakita o magsasalita. Naintindihan mo ba? Apo tay, natatakot na po ako. Bakit pag galit na galit ang mga tao kay Lola Nena? Totoo po bang siyang pumatay sa mga kalabaw tay? Oo, Maymay. At kung hindi tayo mag-iingat, tayo ang sunod niyang papatayin. Kaya magdasal ka at huwag kang hihiwalay sa akin. Lumipas sa mga oras at umabot ang gabi sa pinakamadilim nitong bahagi. Ang bilog na buwan sa langit ay maliwanag na nakatitig sa liblib na baryo. Dumating ang hating gabi at kasabay nito ang pagkawala ng lahat ng huni ng mga kuliglig at hangin. Ang buong gubat ay naging lubos na tahimik. Isang nakakatakot na katahimikan na nagbabadya ng panganib. Biglang narinig ang isang malakas at matalim na kaluskos sa ibabaw ng bubong na gawa sa dahon ng anahaw. Parang may malaking kuko ng ibon o hayop na kumakalmot at pumupunit sa bubong ng kubo. Tatay, narinig mo po ba yun? May malaking pusa po ba sa ibabaw ng bahay natin? Huwag kang gagalaw. Tumahimik ka, Maymay. Tumigil ang kaluskos sa bubong. Sa loob ng ilang segundo, walang anumang tunog na maririnig. Subalit biglang nanggaling sa gilid ng bintana mula sa mismong siwang kung saan dumaan ang kalamay kagabi. Isa itong boses. Ngunit sa pagkakataong ito, ang boses ay hindi na marahan at malambing. Ito ay naging paos, matinis at tila nang gagaling sa ilalim ng lupa. Maymay, magandang bata, narito na ulit si Lola Nena. Bakit ayaw mo akong papasukin? May dala akong mas maraming matamis para sa'yo. Lumabas ka rito sa bintana, apo. Lola Nena, pinapahanap ka po ng Kapitan Lito at ng mga tao sa baryo. Ang sabi po nila, ikaw daw po ang pumapatay sa mga kalabaw. Umalis ka na po rito, baka hulihin ka po nila. Maymay, tumahimik ka. Huwag kang makipag-usap sa kanya. Napakabait talaga ng batang yan. Napakabibo at napakadaling lokohin.
Naniwala ka talagang matanda lang ako na may mabuting puso. Ang katotohanan, nagpunta ako rito para sa malambot mong karne at matamis mong dugo. Kasabay ng nakakabinging pagtawa ng aswang, nagsimulang yumugyog ang buong kubo. Ang mga kawayan at ang pader ay tila babagsak sa lakas ng mga hampas mula sa labas. Ang amoy ng bawang at asin ay mabilis na napalitan ng napakasangsang na amoy ng nabubulok na bangkay at dugo. Ibigay mo sa akin ang anak mo, Danilo. Napakatakal ko ng pinagmamasan ng batang yan mula sa mataas na puno ng balete. Mas malinamnam ang dugo ng batang masayahin kaysa sa mga luma at mabahong kalabaw na pinatay ko kagabi. Ibigay mo siya sa akin. Natatakot po ako, tay. Ayoko na po kay Lola Nena. Hindi na po siya mabait, tatay. Tulungan mo po ako. Maymay, di ba ang sabi mo? Bibigyan mo rin ako ng sabaw. Nagbayad ako ng kalamay sa'yo. Kailangan mo magbayad ng sarili mong buhay. Biglang bumukas sa mga kawayang sahig sa mismong paanan ni Maymay. Dalawang mahahabang kamay na kulay itim, tuyot at may mahahabang kuko na may nakadikit pang natuyong dugo ng kalabaw ang lumitaw mula sa ilalim ng bahay. Mabilis nitong hinawakan ng dalawang bukong-bukong ng bata at pilit na hinila pababa sa siwang ng sahig. Tatay, inihila po ako ni Lola Nena sa ilalim ng sahig. Ang sakit-sakit po. Tatay, tulungan mo po ako. Bitawan mo ang anak ko. Sa gitna ng sigaw ng anak, hinawakan ni Danilo ang kanyang malaking itak gamit ang dalawang kamay. Buong lakas niyang itinaga ang matalim na bakal sa dalawang kulubot na braso ng aswang na nakakapit sa paa ng bata. Nataga ang mga braso nito at mabilis na kumalat ang maitim at mabahong dugo sa kawayan na sahig. Isang napakalakas, matinis at nakapangingilabot na tili ng paghihirap ang umalingongaw sa buong kagubatan. Isang tunog na parang pinaghalong tili ng nasusunog na hayop at huni ng galit na ibon na panggabi. Ang braso ko, ang dugo ko, papatayin ko kayo mag-ama, papatayin ko kayo. Binitawan ng halimaw ang mga paa ni Maymay. Mabilis na kinuha ni Danilo ang isang bote ng gaas. Ibinuhos ito sa siwang ng sahig kung saan nagtatago ang aswang at itinapon ng isang nagliliyab na kandila roon. Mabilis na lumiyab ang apoy sa ilalim ng bahay. Narinig ang mabilis na paggapang at pagtalo ng malaking nilalang palayo sa ilalim ng kubo. Maririnig ang pagkabali ng mga sanga ng puno at ang mabilis na paglipad ng malamig na hangin. Habang tumatakas ang nasugatang aswang, patungo sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan. Lumipas ang ilang araw matapos ang nakapangingilabot na gabing yon. Nagtulungan ng mga tao sa baryo upang patibayin ang mga bakod ng bawat bahay. Sa kubo ni Danilo, pinalitan ng mga sirang kawayan at binakuran ang buong paligid ng mas matitigas na kahoy. At nagbudbud din sa paligid ng bahay ng maraming asin. Isang maaliwalas na umaga, habang nag-aayos si Danilo ng pader ng bahay, nakaupo si Maymay sa may hagdanan. Wala na sa kanya ang dating labis na ingay at makulit na gawi. Ngunit pinalitan ito ng mas malalim na pag-unawa sa kaligtasan. Hinihimas niya ang kanyang gawa-gawang manika habang nakatitig sa malayo. Maymay, kumusta na ang pakiramdam mo? Masakit pa ba ang mga paa mo? Hindi na po masyado, tay. Medyo may pasalang po, pero pagaling na po ito. Naintindihan mo na ba ngayon kung bakit ganoon na lamang ang pagpapaalala ko sa iyo tungkol sa mga hindi mo kilala? Apo, tay. Naintindihan ko na po. Hindi po pala lahat ng taong nakangati at nagbibigay ng pagkain ay totoo pong mababait. Ang akala ko po, kaibigan ko po si Lola Nena, pero gusto niya lang pala po akong kainin. Mabuti at natuto ka na, Maymay. Ang pagiging mabait ay magandang asal. Pero sa mundong ito, kailangan mo rin gamitin ang iyong pag-iingat. Hindi lahat ng nagpapakita ng kabaitan ay may malinis na intensyon. Pangako po, tay. Makikinig na po ako palagi sa inyo. Hindi na po ako makikipag-usap sa kahit kanino sa bintana. Kahit sabihin pa nila na may dala silang masarap na pagkain para po sa akin. Halika na sa loob ng bahay. Pagluluto kita ng masarap na tanghalian. Pumasok ang bata sa loob ng kubo habang nakatitig si Danilo sa gubat. Alam ng ama na bagamat nakaligtas sila sa gabi na yon at nawala ang matandang aswang sa kanilang lugar, ang dilim ng kagubatan ay mananatiling tahanan ng mga lihim na nilalang. At sa tuwing darating ang bilog na buwan, ang alaala ng kalamay at ng kulubot na kamay sa bintana ay magsisilbing paalala kay Maymay na ang tunay na panganib ay minsan nagtatago sa likod ng pinakamalambing na boses.